Tapos ano pa po ang wala ba siyang hinihingi or Ngayon, naninihingi niya milk. milk? Hindi na lumidiro ha. Oo. Milk na. O mga bata, uminom na kayo ng gatas ha. Tatay ko, hingi na ng gatas ha. Milk. Okay, milk. So wala pa ho dun sa vending machine ng Wala ngayon ang kinuha namin yun. Isupra pa nga yung mga Doritos, yung Coke Zero, as usual, nandiyan. Pati ako nakapag 5-0 na rin. Nagbaon kayo ng barya para doon sa vending machine. Pwede naman card. Card. Kasi bawal barya ata. Yun, pinasahe, usual. Okay. Pinasahe. Paano pala pag wala kayo, sino nagmamasahe sa kanya? Wala. Tinanong ko na, hindi daw siya pinasahe ni Baste. Nag-aaral na ba si Basti ng masayo? Wala ata. Wala pa. So, Yun. kailan po ang huling ang dalaw niyo uli? Bukas. Bukas. Kasi nga mag-donate ito no? Pag Yes, siguro oo. wala nang dalaw mo. Wala. For 21 hanggang 29 na taon daw. So paano po yun? 21-9, nandito pa rin kayo? Nandito pa rin. Antayin In niyo. case may emergency, nandito lang kami. Kung may tanong yung taong bayan ko kasi yesterday, kabahala ang buong Pilipinas nung sinabi na hindi na siya gibaling-baling or hindi na siya nabigyan ng attention sa Hindi siya pinansin. Pinansin. Hindi siya binigyan ng, hindi ko alam Tagalog kasi ng baling-baling. ng pansin ay Pagtagad. oo. Kasi, yes. Kay, he was asleep. Tapos yung nagising, too late na para i-serve yung pagkain niya and nandiyan na kami. Parang wala siyang gana kumain. Yun ang sabi niya kahapon. Wala siyang gana kumain. Pero kung kumakain naman siya, Ngayon kumain siya ngayon. Or yung lunch niya kinain. may mensahe ba si PRRD kung sa mga buong sambayan ng Pilipino? Yun pa rin, ayusin ang Pilipinas. Yun lang. So, thank you very much. Kayo naman po, ano pong balita ngayon sa Kongreso? Minungkahi ni VP Sara na tumakbo daw kayo para speaker. Naghihintay lang ako nung 240. Na kailangan. Meron na siya di ba? 240. Ako naghihintay sa 240. Okay. Oo. Pero ano po, sa tingin ninyo, kasi dati may tradisyon na kung sino tumakbo na speaker, hindi naging speaker, maging minority. Okay ba sa inyo maging minority? Ang balita ko ngayon, hindi na mangyayari yan. Kasi pag ang minority, pinapabubutuhan na rin ni anong pangalan niya? Ewan, tambal usulos. Ano ba, siya uli? 5,000 votes lang. Speaker, 75,000 votes. Walang kalaban, sir. Walang kalaban pa, Disqualify pinadisqualify pa yung pa. kalaban nun. Ganyan yan. Pero anong balita nyo? Yung mga ibang alternatibo, matras na ba at talagang wala nang ibang kalaban for speaker? Bukod sa inyo? Wala ko sinabi yung tatakbo ko speaker. Hindi nga. Naghihintay lang ako ng 240. Nagkantay lang ng 240. Baka ako yung 241. Malinaw naman po yung balita. So, ano pa akong balita sa Kongreso? Kongreso? Yung Budget. Malapit na budget yung malapit ang budget ng gulen. Pero pera pa. anong balita ho? Finality, ito pa iba-iba sinasabi ng Kamara. Susunod ba sila doon sa ibabalik o papahiwatig sa Senado na handa na maglitis sa Kongreso? Or dahil hindi raw nila tinanggap yung pagbalik ng impeachment complaint, anong balita ho doon? Nasa kanila na yan. Basta ang alam ko, yung kapatid ko, ready na for that problem. Problem na yun. It's a democratic process. So, Ready to rumble. Oo. Ready for that. Kung uusapan niyo ba yung pag-take out ni Tatay Digong with respect sa Nasa pagkakaroon ng mga lawyers yan. Hindi ako nakikialam. Hindi ba involved si Attorney Kaufman yan, sir? Or Sa, doon sa pag-arrange ng pag-take out niya? dapat from the consulate. Okay. Dapat sa Pilipino siya mag Kung nalipay si tatay ko sa kagagas. Oo. Basta lipay siya ito, nastoryahan na mo ihang mga iyap. Kurang na buhi yung mga. Asa ko ya ba? Asa ko ya ba ito, sir? Dagan-dagan gitu. Agoy. Dili na tayo usa. Dili yun. Daghan.
Ayaw kinako sawa. Eh. Next question, please. Eh, Okay na. kung wala, maraming bagong Basta dating po. gipapalit sa ako ah. Oo. Akong paliton karon gipangitan ako gahapon. Nakalimot ko nga 6 o'clock day magsarado ang mga shop. So, Okay. ha? Oh, yung mga bagong dating lang po. Di ganahan sa Oo. relo kaning Patek Oo. Philip na Oo. ako nga relo. Asyo, ako Apple. Patek Philip ba? Ganahan sa mo palit ko ron. Picture yung mga bagong Okay, dating. salamat kong. Mga UAE, mga Dubai. Salamat, salamat. Ano nang i-live ko ba? Picture. Kaya po kasi si Ate Janet. Wala pa, nagluto pa. Nagluto pa. Ako siya nag-bus na daw siya. Ah, Bus 23 daw siya. Ano mo hulugang? anha, Gikan sa ilang. anha. Okay. Uy, Kadating GF ito, sir. Pwede kinasa daw tayo ba na mag-perspective sa nito lang. Pagkain siya. Practice inside. Kapoy, tapulan daw. Dali lang. Sure lang. Tapulan siya mabasa pa lang. Uy, pangit magtapos ah. Great set. Wa, ikaw usap. Tabaw. Anak ko sa kuan. Ang pangit. Ayan o. Ayaw yung po. Straight lang yan. Ayaw nga magbasa ni tatay. Ikaw picture Thank me. ka attorney ni Papa na kayo ka. Lo. Kana imuha. Tama siya, ganito kang attorney. Dunggan ka. When you talk to your grandfather, Bisaya. Picture na dyan, ma'am. Ha? Picture ako. Picture gani ko kay pangit ang pagkakuha. Picture dyan. Duhara na sila, ma'am. Mapapicture ko matapos ang kepa. Attorney, hindi ko muna end live. Tama po lang Ah. lang. Ay, sorry. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ako po, Thank Vic. you. I-picture ya. Pa-picture ko, ma'am. Attorney, ganyan ko muna yung ano mo, cellphone. Yeah. Okay, 1, 2, 3. Picture pod. Tugana. Uy, salamat, ma'am. From Dubai. Yeah, this is date Very nice. Very nice. with Yun lang binili. okay. Attorney, pwede itong palakihan? 1, 2, 3. Okay, Pwede itong palakihan? 3. Hindi, ano. Ganyan na? Ganyan lang. Doon, no? Okay. Sige, ako mag-annotate ako. Yeah, very touching. So yan po ang pinakahuling ulat ni Dating Akong Pulong. Hindi gaya kahapon na hindi pa kumain ng tanghali. Tatay Digo, ngayon daw po ay Sorry, hindi. nakakain siya at parang okay naman ang appetite niya ni Tatay Digo. Wala po pong balita kung kailan ang panunumpa niya bilang alkalde. Pero ngayon po ay kasama ni Kong Pulong ang kanyang pamilya. So, na ibang usapan ngayon dahil siya ay nakapagkwentuhan sa kanyang mga apo. Narito nga yung dalawang apo niya. So, inaasahan po natin na bukas magkakaroon puli ng ulat si Kong Pulong dahil wala nga po dalaw daw ng 21 to 29. So, inaraw-araw ang dalaw. Dahil 21 to 29 po ay NATO. Ang NATO po talaga ay 24 to 25 lang. Pero isasarado po talaga yung pong neighborhood ng lugar kung saan nandun yung venue kasama itong area kung saan naroon ang ICC dahil malapit din po ako nakatira rito pati yung sa aking sariling neighborhood. Kami po i-issuehan ng mga special ID ng mga nakatira doon sa area yun dahil maging super tight ang security. So araw-araw po tayo magkakaroon ng ulat galing kay Kong Pulong. So asahan po nila uli natin ang ulat kay Kong Pulong. Ngayon po ay nakapag-picture ni Kong Pulong kasama yung mga Pilipino. Marami po ngayon mga galing sa UAE. At magkausap tayo ng isang tao sa UAE ha. Ma'am, yan. Kausapin lang natin yung mga taga-UAE na nagpunta rito. Ano? Kayo po, ngayon lang din kayo nagpunta rito, no? Oo, yes. Galing po saan kayo? Bitsaya po. Saya. So galing talaga kayo ng Pilipinas? Yes po. Oo, at nakarating kayo dito. Nilalaw niyo si Tatay Digo. Yes po, encourage po ako ng parents ko, na mother ko na
ibisita talaga si tatay. Pag-visit to the country, but it's a small gesture na makakisita lang ba, kahit nandito lang tayo sa labas. Correct. Ano po pangalan mo? Jeric Estad. Ano po ang feeling nyo ngayon sa narinig niyo? Masaya sir, pero kasi time, malungkot pa rin yung talaga. Talagang dapat ito pala Talaga. Na ba? Masaya. Natin to. Malungkot pa rin. yayain na natin ang grupo na magkaroon ng group picture. Yeah. Group picture. Mga kayo po, ayan, first time na Ano UAE. ka kainit ha? Hi, Mami Janet. Mami Janet. Oo, galing po kay UAE. Yes po, First time yes, yung yes. nakarating dito Yes sa po. Tutedes Street. Ano pong nararamdaman nyo ngayon? We're so proud kasi actually, sabi ko kanina kay Alvin, hindi ako masyadong before I'm not into politics. Kaso nakita ko yung mga previous presidents and then I've seen what our PR did done to the country. We supported. So we applied for visa since November. We're glad that we got it on last February and then just granted for 15 days. So we made sure na nandito kami ngayon. Sulit na nga. Sobrang sulit po. Sobrang happy to be part of it. Yeah. Isang group picture po. Everyone, group picture. Everyone. Tara, mag-group picture tayo. Everyone, group picture. Okay. Group picture muna, guys. Group picture. Come, join us. Pwede ka picture? Ayun. Palimog ko. Duterte. I-airdrop na lang, ma'am. Airdrop na lang. Yung iba sa baba, oh. Ready? Para makita tayo lahat dito. 1, 2, opo po, 1, 2. Oh, kita ka ma'am. Tingnan po dito. Yan. Okay, video. Video. Duterte. Bring. Baka. 1, 2, 3. Bring. Lakos Utod. Yay! Ilang araw pala dahil alam ko naman ibang oras natin. No? Ako po ngayon ay nakaupo, guess where? Sa City Hall ng Dahig. Tingnan niyo pong itsura ha. Yan po ang City Hall ng Dahig. Napaka-futuristic. At saka hindi gaya ng City Hall ng Maynila, wala halos tao. Napakaganda po rito. Nandito po ako para magrehistro kasi mula po nang na-issuehan ako ng National Identification Card. Ang requirement is dapat magrehistro. Tapos ng rehistro, bibigyan na ako ng parang SSS number. Tapos ng SSS number, nandiyan na lahat po yan. No? Yung aking driver's license, yung aking bank accounts, lahat po yan. Well, we're settling down as a resident of The Hague. Malungkot po talaga ito sa akin dahil ako po ay 2 beses na nag-aral sa abroad, sa Amerika at sa England. 2 beses nagtrabaho rin po. Nagturo po ako sa Amerika at saka sa Singapore. Pero hindi po ako ever nagkaroon ng residence outside of the Philippines. So malungkot po mga pangyayari dahil alam nyo naman, hinahanap ako ng Bangag Administration. Kinasuhan ako ng tanim kaso na wala namang kaebidensya, pero wala po tayong magagawa. No? Sa panandalian, kinakailangan manirahan tayo bilang isang asylum seeker dito sa Netherlands. Pero patuloy pa rin naman po ang ating paglilingkod. Patuloy po yung ating pagdidepensa kay Tatay Digong at sa lalong mabilis na panahon, naasahan natin na magkakaroon ng bagong aksyon, bagong movement dyan sa kaso ni Tatay Digong para siya ay mapalaya, pero iwan na natin yan kay DP Sara para i-discuss. At pero meanwhile, kinakailangan syempre ayusin yung mga bagay-bagay, no? Dahil tayo magtatrabaho bilang abogado dito sa Netherlands, kinakailangan ayusin yung ating tax identification number at yung importante ng tinatawag nilang BSN number kasi yan din yung magiging tax identification number. O nga pala po, no? Ako po ay I will be affiliated as of counsel to one of the firms here in Amsterdam. At saka we're looking forward also po to going back to teaching law in one of the universities here. But anyway, ngayon po, pag-usapan natin, pumutok na po ang giyera dyan sa gitnang silangan. Ang una pong gumalaw ay Israel, itinarget ang Iran. Ang problema po dito sa giyerang ito ay parehong merong nuclear weapons ang Israel at ang Iran. Well, alam niyo naman po na ang giyera dyan sa gitnang silangan ay talagang panahon pa ni Kristo. No? Pero ang importanteng malaman po natin ngayon, mukhang tuloy na itong giyerang ito. At ang tanong, anong ginagawa ng mga bangag dyan sa Pilipinas para paghandaan ang isang tuloy na giyera?
Siyempre po, ang pinakamalaking question ay yung kaligtasan ng ating mga mamamayan. Meron na bang contingency plan ng DMW, no? Sandamukal po talaga mga kapwa nating Pilipino dyan sa Middle East, no? Hindi lang po Israel at Iran ang maapektuhan dito dahil alam naman natin na nagkakampihan ng mga bansa sa Middle East. Yung kampihan ay base sa pananampalataya, no? At nagkakampihan ng mga bansang Muslim laban sa Israel, no? Dahil alam naman natin na panahon pa ng Biblia yan ang problema, no? Pero ngayon po ay naintindihan ko naman na iba na po ang circumstance ngayon dahil ang nangyayari po talaga hundreds of thousands na ang napapatay ng mga Israeli dyan sa Gaza Strip bilang gante doon sa mga 2,000 mahigit kumulang na namatay nung gumalaw ang Hamas. Paulit-ulit ko pong sinasabi na talagang kinokondena rin natin yung ginawang pag-atake ng Hamas sa mga sibilyan. Yan po ay isang war crime din. Pero at the same time, hindi rin po katanggap-tanggap yung nangyayaring genocide ngayon dyan sa Gaza Strip. Pero mabalik tayo dito sa gitnang silangan ng gera, talaga pong may posibilidad na ang gera na po ito ha, gera na po ito sa panig ng Israel at saka ng Iran dahil gumamit na po sila ng mga aircraft. Sa international humanitarian law o yung batas na umiiral kapag merong labanan, importante na merong pagkatindi ng labanan at saka yung sustained over a period of time. Pero ang exception po na kinakailangan yung labanan is sustained over a period of time is kapag gumagamit po ng Air Force. Kasi ang Air Force, yan po ay talagang ibig sabihin, hindi na kinakailangan maging sustained o matagalan pa yung labanan dahil meron ng sufficient intensity kapag gumamit na ng Air Force at nagbombahan na. At yan naman pong nangyayari ngayon dito sa Iran at saka sa Israel. So make no mistake about it. Hindi lang po ito girian. This is a full-blown war. Now, ang iniiwasan sana ay yung maging mas malawak pa ang labanan. Pero ngayon, nagsalita na yung mga Arabong bansa na nakapaligid sa Iran. No? At pati si President Trump ay nagsabi na dapat ang Israel ay bumalik sa negotiating table at makipag-usap. Pero itong pagkakataon pong ito, ang nauna na gumamit ang dahas ay Israel. No? Tinarget ang Iran at ang kanilang sinasabi that's preventive self-defense. No? Pero sa larangan po na international law, wala pong preventive self-defense. Dapat mura merong paggamit ng dahas o paglusob sa teritoryo bago ka po pwede gumamit ng self-defense. Now, wala tayong magagawa para pigilin yung gera sa gitnang silangan. At bukod pa dun sa kaligtasan ng ating mga mamamayan na nagtatrabaho lang naman sa Middle East na kinakailangan paghandaan para iuwi, naku, mas malaking problema po. Kapag talaga nagkaroon ng malawakang gera dyan sa gitnang silangan, alam nyo naman po, 90% ng ating ginagamit na petrolyo ay galing sa Middle East. Ito na naman po yung sinasabi ko, paulit-ulit na ako na parang silang plaka. Kinakailangan talaga mag-angkat tayo sa mga iba't iba pang mga lugar bukod sa gitnang silangan. Dahil pag nagkaroon ng ganitong aberya na gera, saan na tayo kukuha ng ating langis? At kapag wala tayong langis, titigil po ang lahat. Pati po mga magsasaka, mawawalan ng gasolina para patakbuhin ang kanilang mga traktor o sabihin na natin meron pa silang kalabaw, saan naman nila isasakay ang kanilang ani papunta ng merkado no kung wala tong gasolina yung mga sasakyan. So ngayon pa lang po dapat magkumahog na ang ating bansang Pilipinas kung hindi nga lang Addictus Benedictus sila ng mga namumuno dyan para kumuha ng alternatibong supply ng langis. Ano po yung alternatibo? Russia. Pinakamalaki pong alternatibo, Russia. Believe it or not, Amerika din. O pwede rin tayong mag-angkat sa Amerika. Siyempre, mas mahal ang transportasyon. Anong gusto natin? Tumigil ang lahat ng kabuhayan sa Pilipinas dahil wala sa gasolina, dahil mahal yung transportation cost. Siyempre, unang-una, mamahal talaga ang presyo ng petrolyo habang pumuputok ang digmaan dyan sa gitnang silangan. Pero at the same time, kinakailangan meron tayong pagkukunan miski mahal. Ngayon po, kung hindi tayo gagalaw na para umangkat sa mga non-traditional suppliers na ating gasolina at langis, baka wala na tayong makuha. So kinakailangan makipag-usap sa lalong mabilis na panahon sa bansang Russia, sa bansang Amerika. At siguro kinakailangan mag-convene ng emergency meeting ng ASEAN kasi meron naman tayong mga karatig bansa sa ASEAN na merong produksyon ng langis. No? Bansa gaya ng Malaysia, Indonesia, Thailand. No? Kinakailangan talaga magkaroon na tayo ng agreement no? na sa darating na delubyo dito sa gitnang silangan, bibigyan tayo ng prioridad nitong ating mga karatig bansa, ating mga kapitbahay, mga kapatid sa ASEAN, pagdating dito sa kinakailangan nating supply ng gasolina at ng petrolyo. So bukod pa dun sa supply, kinakailangan talaga imbakan. Hindi tayo naghanda rito
Matagal ko nang sinasabi na dapat magkaroon tayo ng imbakan kasi tayo naman ay dapat nagkaroon tayo ng strategic reserve para nga sa mga pangyayari na hindi inaasahan gaya ng putukan ng gera dyan sa gitnang silangan. So ewan ko kung gaano katagal talaga na bumuo ng ganyang mga imbakan, pero better late than never, no? Kinakailangan talaga tignan natin kung saan natin po pwedeng i-imbak yung mga aangkating natin mga langis dahil ang katunayan ngayon pahirapan ngayon na magiging supply dahil yung mga traditional sources ng langis at ng petrolyo hindi na nga makapagpo-produce dahil sa gera. At hindi lang yan po ang dapat paghandaan, no? Kapag kasi naapektuhan at tumaas ang presyo nga ng langis at ng petrolyo, siyempre ang presyo ng lahat tataas. Pagkain na naman ang problema. Asahan natin na although kalahati na ng Pilipinong nagugutom, mas marami pang magugutom. Bakit? Dahil mas mahal na naman ang presyo ng petrolyo. Siguro ang unang-unang dapat mangyari, manumpa ang mga congressman at mga senatong at mga tao sa Malacanang. Tigil muna ang korupsyon habang nagpuputukan ng gera. Anyway, kumita na naman kayo ng sandamukal. Tama na yan. Huwag naman kayo masyadong gahaman sa salapi, no? Huwag na muna kayong mangurakot ngayon at talagang ilaan natin sa taong bayan. Talagang kinakailangan maghanda tayo ng ayuda. Dahil pag tumaas ang presyo ng langis, tataas ang presyo ng lahat, maraming negosyo na temporarily na magsasarado, maraming mawawalan ng trabaho, tataas ang presyo ng bilihin, kinakailangan meron tayong salapi pangbigay bilang ayuda. Siguro of the same scale and scope as ayuda ng COVID. Kasi talagang kapag nagtuluyan ng putukan na talagang kumalat ang gulo dyan, naku po, mas matindi pa sa COVID ang magiging epekto niya, no? Talagang napakahirap sa ating mga negosyante, sa ating hanap buhay, yung mangyayari. Pero ang tanong, meron bang planong binubuo ang Marcos Jr. administration? Abay, baka busy pa rin party ng party at busy pa rin ang singhot ng singhot dyan. Itigil na muna yan. Sos Mariosep. Or kung talagang hindi mapitigil, talagang pumasok na sa rehab at ibigay na ang pamumuno kay BP Sara. At least panandalian habang tayo ay harap sa napakatinding pagsubok itong full-blown gera nga sa gitnang silangan. Hindi po biro-biro ito. In fact, kung ako si BP Sara, nako, it is a nightmare to take over government now na merong full-blown war. Ano naman ang magagawa mo? Parang napaka-limited ng options mo. Siguro magagawa ng gobyerno na lang talaga is bukod doon sa maghanap ng alternatibong sources at talagang tutok ang salapi para sa mga ayuda dahil inaasahan natin na talagang tataas ang presyo ng lahat, magbigay ng pag-asa na kung tayo ay nagsasama-sama bilang isang bansa, pwede natin maibsan itong kahirapan na parating at pwede tayong manaig dito sa panibagong pagsubok na naman na haharapin natin itong gera ng gitnang silangan. Pero yun nga po, no? Much as Inday Sara would consider it as a nightmare to take over government now, siguro naman papayag siya. Mas mabuti naman po na pumayag na si Marcos Jr. temporarily. Pwede naman po hindi siya mag-resign kung ayaw niya mag-resign. Pumasok muna siya sa rehab. Kasi ayaw naman niya magpa-hair follicle test. Pero at the same time, nandyan ang ebidensya. So ina-assume ko na baka nga gumagamit siya. Kung talagang gumagamit siya, ay nako, maintindihan po ng taong bayan kung siya magpaparehab. At habang siya nagpaparehab, ibigay muna niya yung pamumuno kay Inday Sara. And much as Inday Sara would hate it, kasi ano naman ang gagawin mo kung ganito ka talagang kagulo at wala talagang pagkahandang ginawa ang gobyerno, no? Kahit papaano at least manawagan siya na magbayanihan tayo. At tayo naman lahat ay mananaig, no, dito sa panibago na naman pagsubok na ating haharapin. Pero kung business as usual, nako, Pilipinas, fasten your seatbelt. Talaga pong this is a sinking ship. Kung talagang matuloy ang full-out war sa buong gitnang silangan, kung saan tayo po ay nakasalalay para sa 90% ng ating requirements para sa ating enerhiya. Fasten your seatbelt. Dahil unang-una, wala po talagang namumuno ngayon sa ating bayan. For whatever reason it is. Ang duda ng marami kasi bangag ang presidente. Sinasabi ko nga, I'm giving him the benefit of the doubt, kaya nga dapat magpa-hair follicle test na ayaw. So sa tingin ko, baka may katotohanan. Mantakin ninyo, ngayon ang ating hinaharap na pagsubok, gera na pwedeng magresulta sa pagkawala ng 90% ng lahat ng ating langis, na kung saan tayo nakasalalay sa produksyon ng lahat ng bagay sa ating bayan. Hay nako,
Pero yun nga po, no? Talaga naman pong lahat tayong mga sumuporta dito sa Unity Team na nabudol, nagsisi na. Pero ang panawagan natin, matapos tayo magsisi, yun na nga po, pakiusap na lang. Naku Marcos Jr., kung meron ka pang kaunting pagmamahal na natitira para sa ating bayan, ibigay mo na panandalian. Sige na, mag-leave of absence ka na. Ibigay mo na kay Inday Sara muna habang nagpuputukan dito sa gitnang silangan. Nang sa ganun, someone is in charge. Kasi Mr. President, alam naman namin ang sasabihin mo. Kung ordinaryong bagyo lang, ang dami-daming bagyong dumadaan sa Pilipinas, ang iyong nasasabi is, what do we do now? Lalo na ngayon dito sa dilubyong parating sa atin na talagang all-out war sa gitnang silangan. Talagang hindi lang what do we do now. Baka mamaya ikaw ay mag-give up na at sabing it's hopeless. Well, pwede ka naman mag-give up. We give you the benefit na karapatan mo naman magbitiw na tuluyan. Hindi naman ikaw sisisihin kung ikaw ay magbibitiw na dahil talagang hindi mo kakayanin itong paghamon nito. Pero whatever it is, whether be it permanent pagbibitiw o temporary, ibigay mo na kay Inday Sara. Hindi mo kakayanin itong pagsubok na ito. Hindi ko sinasabi na lahat ay mabibigyan ng solusyon ni Inday Sara, pero at least magbigay naman ng pag-asa sa ating sambayanan na tayo ay makakaahon dito sa pinakabagong pagsubok na sa pamamagitan ng isang delubyo na talaga namang dumating na naman sa ating bayan. Hindi lang naman sa atin, kundi sa buong mundo. Pwede ba yun? Isipin mo na lang, yung pagmamahal mo sa iyong ama, pagmamahal mo sa iyong ina, pagmamahal mo sa iyong bayan, ang kinakailangan kung talagang ikay nagmamahal, ibigay mo na muna kay Inday Sara ang pamumuno nang sa ganun, mabigyan man lang ng pag-asa yung ating taong bayan. Dahil kapag ikay mamuno, mahirap na nga ang solusyon. Wala pang pag-asa. Dahil alam namin, talagang ang sasabihin mo lang, what do we do now? Tried and tested na yan. Ikaw si Mr. What do we do now Mawa ka naman. Sige na, at least pag-asa, wag mong ipagkait sa taong bayan. Well anyway, kayo ba ho ay agree or disagree sa akin? Kinakailangan na ba talagang ibigay muna ang pagpapatakbo ng ating sambayanan kay BP Sara? Dahil itong banta ng gera sa Middle East po talaga, naku, baka mamaya this is an existential question, baka mawala ng Pilipinas. Pag tayo ay hindi nagkaroon ng isang liderato na makapagbibigay man lang ng pag-asa. So, alam ko po na problema pa rin kung saan tayo angkat ng langis kahit sino namumuno. Alam ko po na problema pa rin yung pagtaas ng presyo ng bilihin dahil nga magiging scarce ang langis. Pero at least, huwag natin ipagkait yung pag-asa at saka yung panawagan na pwede tayo magsama-sama, maging isa at tayo po ay manaig dito sa pagsubok. Yun sa tingin ko ang mabibigay ni Inday Sara ngayon na hindi maibibigay ni Marcos Jr. Di ba po? At yun naman sana ay maibigay natin sa ating taong bayan. Marcos Jr., dahil nga dun sa 31 million na bumoto sa iyo, the very least that you can give your people ay yung pag-asa na po pwedeng maibigay ni Inday Sara. Dahil sa iyo po talaga, sensya na po kayo, wala na talagang pag-asang ina. Talaga nga naman nag-iiyakan na. Naka! Patay tayo dyan. Pambihira ba naman kasi ang lupit ba naman ng mga abogado ni Pangulong BP Sara Duterte. Pangulo na itawag natin dyan. Sure naman na yan Hindi, alam mo, itong si BP Sara Duterte ay ang lupit ng kanyang mga abogado at nangangatog na. Di umano. Allegedly. Hindi. Yan po, sa tingin ko ang nangyayari ngayon. Kasi mga kababayan, yung mga abogado na ito yung mga malulupit na abogado ni BP Sara Duterte. At yung iba nga nagrereklamo, bakit ba ang dami? May limit ba? Wala naman kahit 100 pa yan, basta kaya nung tao. Hindi, alam mo, ganun yun Katulad nung isang kaso ko. Anak ng tutyang kalabaw yan, Isang kaso ko, 6 ang abogado pag umatin. At saka matinding yun, Tapos yung abogado ko lang, isa lang. Small but terrible. Ganun talaga buhay, di ba? As long as matalino ka naman, di ba? I mean, kung ikaw talagang nasa katotohanan at tama naman ang iyong ipinaglalaban, kahit isa lang yan, panalo ka dyan, di ba? Kasi nga, nasa tama ka kaya nga ako, lakas ng loob ko, isa lang Dahil, hindi lang dahil sa hindi ko kaya magbayad. Alam mo naman, simpleng mamamayan lang tayo. Pero, gayong maman, kasi alam kong nasa tama ako
Alam ko namang walang laban yung kalaban. Talagang nangiistorbo lang. O, di ba? O, pero dito, kung kayo sa tingin ninyo, kayong mga kongresista, itong mga prosecution, ano yan? Prostitusyon. Sandali! Kasi parang pareho lang nga ugali eh. Kaya tuloy ang tawag ko prostitusyon eh. Pero hindi. Prosecution. Itong mga prosecution, itong kampo ng kamara, ay kung talagang kayo nasa tama at talagang naniniwala kayo, hindi nyo kailangan mga tog. Kasi namin nagre-question mga dilawan, mga pinklawan tsaka mga MPA ngayon. Grabe gagalit sila. Talaga nate-trending. Kita mo na, guilty yan. Kaya 16 ng, kaya ganyang kadami ang abogado niyan. Tanga. Hindi porket madami, guilty na kagad. Unang-una, sa pananaw at paningin ninyo, hindi pa nagsisimula ang impeachment, guilty na. Kaya hindi kayo dapat pinibigyang pansin at pinakikinggan. Dahil kayo naman talaga galit na galit dyan dahil kayong mga NPA, mga pinklawan, nawawala ng pinagkakakitaan pag nandyan ang mga Duterte. Yun naman talaga ang katotohanan dyan di ba? Galit na galit si BP Sara sa mga NPA. O kaya tuloy ayaw. Etong mga pinklawan naman na ito, alam naman po natin mga hipokrito to mga animal na to. At talaga nga naman sila po ay, paano lang yan na ika nga nasa wave. Hindi, eto bibigyan ko kayo ng pagkakataon na, eto. Isipin nyo na lang eto mga hinayupak na mga pinklawan, mga dilawan na to, galit na galit to kay Marcos Hindi nila malunok si Marcos noon. Diba? Binansagan nga nilang pagka tinatawag nila si Ferdinand Marcos Sr. The late dictator Marcos. Yan ang kanilang pinakalat sa mga media. Yung mga dilawang pinklawan na media, yung mga prostitute, di ba? Ganyan ang tawag nila, the late dictator Marcos. Tapos ngayon, hindi mo akalain, bumaligtad ang lahat ng bagay. Pinupuri na si Marcos. Siya kayo nakakita ng ganyan. Yung mga media, di ba? Kulang na lang, halikan nyo puwet ni Marcos Sobrang meron pa nga isang media dyan Nakakita pa talagang nung sinabing, a very nice airport, pumapulakpok ng ganyan, parang tanga. Talagang ganun siya Pero dati, mga yan, late dictator Marcos. Ganyan ang nila. Galit na galit sila kay Marcos, pero ngayon lahat sila sip-sip kay Marcos. Gago! Hindi, alam mo kasi ngayon, ito mga kababayan, sabi nga, in the last days, alam naman po natin yan, di ba? Yung lalo na yung mga nanampalataya dyan. Alam natin in the last days, people will be lovers of themselves. That's the truth. And yan po ay nagre-reflect sa politika. Lovers of themselves, meaning lovers of fame, lovers of money, di ba? Kung nasa ng pera na andun sila. Ang dami dyan napaka-hipokritong mga dilawan ng mga pinklawan na dati galit na galit. Pinupuna. Meron nga dyan yung isang so-called analyst na English lang, mali-mali pa. Dati galit na galit siya sa mga Marcos, pero ngayon halos puri-puri, sambahin. Diba? Talagang gusto bang gawing vice president si Torre? Alam nyo kung bakit? Kasi nga nasisira negosyo nila sa mga Duterte. Yan ang totoo. Kaya yung mga, alam mo naman, itong mga pinklawan, itong mga dilawan, ito yung mga oligarke. Oligarke po yung mga yan. Sila po talaga ay nakikinabang. Dahil alam naman po natin na nung panahon ni Duterte, nabawasan sila ng negosyo, nawalan yung iba. Kaya galit na galit sila. Pero yung palabas silang para sila sa bayan, that's bullshit. Bullshit po yan. Hindi totoo yan. Huwag kayo naniniwala sa mga hindot na yan. Yan po ay talagang kanilang paandar lang. Kasi kung talagang meron silang paninindigan, di ba? Di sana mayat maya ang pinupunan nila ang kamera. Sana mayat maya. Kasi alam naman po natin mga kababayan na antindi ng katiwalian dun sa nakaraang budget. Pero halos hindi silang umiimik dyan. At ang puntiri at laman lang ng kanilang mga news at video, kung papaano pabagsakin ng mga Duterte. Lalong-lalo na si BP Sara Duterte, talagang tulong-tulong sila. Lahat ng side, from the media, from the NPA,
from the hilaw ng mga komunista. Talagang tulong-tulong sila na to make sure si VP Sara Duterte hindi maging presidente ng 2028. Yan po ang kanilang misyon, di ba? Yung ang Oplan, ano ba yun? Horus ba yun? Hocus Pocus. Di ba? Yan yun eh. Para talaga si VP Sara Duterte hindi makaupo ng 2028. Dahil alam naman po natin pag nakaupo yan, tigil lahat ang mga negosyo nyong mga animal kayo. Yan ang mangyayari dyan. Kaya, eto, tulong-tulong sila. Panoorin natin itong balita na to, malupit po ito. Kaya nga ako, sa tingin ko, nag-iiyakan na ho itong mga, alam mo na, itong mga prostitusyon. Lagi ko namamali eh. Sa bagay, pareho lang naman ng kanilang ginagawa. Yung mga prostitute, babayaran mo, tapos palaligayahin ka. Di ba? Sabihin niya, they will follow you kung ano man yung iutos mo, di ba? Kasi nga, ganun bayaran ika nga Ito naman, prosecution, parang ganun din naman yan Sunod-sunuran lang naman din yan, ika nga sa sabi ni Tiangco at ng ilang mga congressman, nung pumirma yung mga animal na yan, may kapalit na 150 million. Alleged 150 million na proyekto. Para sila ay manalo. Anong tawag doon? That's also a form of prostitution. Kapalit nga lang, proyekto. Ang kapalit, higop-puwet ng kanilang pinuno. Ibig sabihin, susundin ang lahat ng iuutot ng kanilang speaker. Yan ang nangyayari ngayon, di ba? Kitang-kita nyo naman, talagang isang kumpas ni speaker. Talagang sunod-sunuran sila. Anong tawag mo doon? Pagbebenta rin lang yan. Hindi, kung yung mga prostitute pagbebenta ng laman, sila po pagbebenta ng prinsipyo. Yon! Gago! Mali. Kaya ituloy natin tong balita na to. Show of force. Ilang mga bigating abogado ang dedepensa para kay VP Sara sa kanyang impeachment trial at hindi sila bago sa mga high-profile na kaso. Naku po. 30 years ago sa Curatong Baleleng case, Curatong Baleleng. nila ang isang pulis na ngayon makakalaban naman nila sa prosekusyon. Ang iba namang personalidad sa kaso magiging senator judge sa susunod na kongreso. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Magkahalong bagets at veterano ang 16-man defense panel ni Vice President Sara Duterte para sa impeachment trial niya. Sa unang tingin, parang bagong lineup, pero may... Sa mga hindi ho nakakaalam ng salitang bagets. Kasi itong bilyonaryo may pagkaano ito yung kanilang mga lengguwahe ginagamit Ibig sabihin po ng bagets yung mga Gen Z, hindi nyo alam siguro yan. Ibig sabihin mga bata-bata yan. Kasi yan yung pelikulang bagets Alam niyo yan. Familiar faces din. Nandyan si Philip Siegfried Fortun, veteranong litigator na kilala sa malalaking kaso. Kasama rin ang kanyang longtime partner na si Gregorio Narvasa II, anak ni dating Chief Justice Andres Narvasa na naging lead defense counsel noong impeachment ni Erap Estrada. Yari kayo. Hindi lang sila, kabilang din ang ilang bigatin sa litigation, gaya ni Sheila Sison na matagal nang lumalaban sa Sandigang Bayan at criminal cases. Naku po, patay kayo dyan. Pero bukod sa mga veterano, lumilinya na rin ang new generation sa legal arena. Eto na. Marami sa kanila bago sa bar, galing sa top universities, at may mga natatanging background sa debate, litigation at human rights work. Kasama rito sina Maria Celina Golda Fortun, Carlo Joaquin Narvasa, Miguel Fernandez na dati ring band member ng Lola. Band member ha? Galing para pala si Jimmy Bondok to Palakpakan natin. Amor at Justin Gulaw na multiple-time debate champion. Nako. Siyempre, nandyan din ang malalapit kay VP Sara, kagaya ni Michael Poa na dating Chief of Staff niya sa DepEd, at si Reynold Monsayak. Ito, magaling to. Pagka ganyang mga upaw, magaling yan. Alam mo yung mga katulad nating mga... Hindi panlalait yun, proud tayo. Pag mga ganyan katulad nating upaw, magagaling yan. Hindi kasi alam mo mga kababayan, ang mga upaw, katulad natin, ayan upaw, katulad nating mga upaw,
Kaya nababawasan ng buhok niya kasi yung utak gumagana palagi. Diba? Pag gumagana yung utak, syempre i-stress yung mga nerves sa buhok mo. Kaya tuloy natatanggal. Oh. Kaya delicate yung mga mahaba ang buhok. Pag mahaba ang buhok, matanda ka na, mahaba pa rin buhok mo, hindi nababawasan. Ibig sabihin, hindi nagagamit yung utak doon. Ganon. Biro lang mga kababayan. Baka naman sabihin ng iba dyan, nasa pagiging upang talino. Hindi. Biro ko lang kayo. Tuloy. At class valedictorian ng law school nila ni VP sa San Beda. Grabe, class valedictorian pala yan. Nagsumite ng entry of appearance na Adco Telam kahapon sa Senate Secretary. May agam-agam dito si Senate Minority Leader. May agam-agam pa itong... Ito, Alis na dyan. Talagang, sinusulit niya yung sinusulit niya yung media ng Senado, no? I mean, paalis ka na Tapos na yung nyo tapos na kayo Naka-break na, tapos babalik na sa 30, bago na. Ikaw, sinusulit mo pa magbakasyon ka na rin. Hindi mo gayahin si Bato. Hindi, alam mo, kasi nakapalo tayo doon kay Bato. Tuwan-tuwa ako kay Bato, hindi kasi alam mo si Bato, simple lang pero rock di ba? Kaya nga Bato, simple lang pero rock. Di ba? Kasi nga si Bato, di ba? Simple lang pero pagka talino at logic, naku, di ba? Kaya nga ang tawag sa kanya, Batorni. Malupit to si Bato. Pag bumili pa ng ng isda, ay. Pag nakikita ko video ni Bato, napapakain ako ng inihaw na isda. Lang hilig kasi mag-ihaw niyang isda niyan Uy, congratulations Senator Bato Tayo na lang nakakalam nun. Pero congratulations Dahil sa iyo, nai-inspire din ako. Sana umabot ng August. Sa mga hindi nakakaalam na sinasabi ko, kasi hindi kayo nakapalaw sa Facebook ko. Kaya kung gusto ninyong malaman pa ang buhay-buhay ni Banat Bay, follow kayo sa Facebook ko tsaka sa TikTok. Di ba? Kasi meron akong sabi nga, kung yan ay hindi pa na ibebenta, akin